umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakauwi na ng bansa mula sa first trilateral meeting sa Washington, D.C. Investigasyon laban sa umano'y gentleman's agreement sa China isinusulong sa Kamara. At mga residente sa Pag-asa Island na babahala sa paglapit ng pagpapatrolya ng Chinese Coast Guard sa kanilang isla. Nakauwi na ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang pagdalo sa trilateral meeting sa Washington, D.C. sa Amerika. Ibinida naman ng Pangulo ang naging resulta ng kanyang pakikipagpulong kay United States President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Narito ang report ni Nel Mariboho. Alas 3:30 ng madaling araw kahapon dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kauna-unahan trilateral summit sa Washington, D.C. Ayon kay Pangulong Marcos sa kanyang pakikipagpulong kay nila US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida, muli nilang binigyan diin ang halaga ng pagsusulong ng seguridad at kapayapaan sa rehiyon. During our meeting, we reaffirmed our commitment to a peaceful, secure, and prosperous Indo-Pacific. We are guided by our shared values of democracy, the rule of law, human rights, and gender equality. Ayon pa kay Pangulong Marcos, nangako ang US at Japan na tutulungan ng Pilipinas sa programang infrastruktura at connectivity ng bansa. The US and Japan announced their support for the infrastructure development and connectivity in the Philippines through the Partnership for Global Infrastructure and Investment, the implementation of Open Radio Access Network in the Philippines, workforce development for the semiconductor industry, capacity building in the peaceful uses of nuclear energy, and the Philippines' membership in the Mineral Security Partnership Forum. Inaabangan na rin ng Pangulo ang magaganap na Indo-Pacific Business Forum sa May 21 sa Manila na dadaluhan ng nasa 500 senior executives at government officials. Sa ulat pa ni PBBM, nakipagpulong siya sa Ultra Safe Nuclear Corporation upang talakayin ang isinusulong na clean at energy sources. Sa naganap na press briefing ni Pangulong Marcos, sinabi niya na hindi naman maaapektuhan ng Trilateral Leaders Summit ang pamumuhunan mula sa China. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isinusulong sa Kamara ang pagkakaroon ng investigasyon laban sa umano'y gentleman's agreement sa China ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kahit pinabulaan na ng dating presidente na pumasok ito sa isang kasunduan na maglalagay sa kompromiso ng West Philippine Sea. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Dahil sa magkasalungat na pahayag sa pagitan ng China at kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinakailangang magkaroon ng investigasyon ang House of Representatives sa umano'y gentleman's agreement kaugnay ng West Philippine Sea. Tanong ni House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon, sino ba ang nagsisinungaling, si Duterte o ang China, kaugnay ng sinasabing kasunduan? Iginiit ng China ang pagkakaroon ng gentleman's agreement ng Beijing at administrasyon ni dating Pangulong Duterte kaugnay ng West Philippine Sea o South China Sea. Batay kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal na tinatawag nitong Renai Jiao dahil sa ani pagtanggi ng Pilipinas na alisin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre. Subalit tangi status quo umano ang naging kasunduan kay Chinese President Xi Jinping ayon sa dating punong ehekutibo. Giit ni Congressman Kong Hoon, deserve ng mga Pilipino na malinawan sa isyong ito. Ayon naman kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ngayong inamin na ni dating Pangulong Duterte ang pagkakaroon ng secret deal sa China, dapat nang imbestigahan ito ng Kongreso at papanagutin ang mga responsable sa anyay unpatriotic deal. Samantala, giit naman ng isang international affairs analyst, pagtataksil o pagkakanulo sa bansa ang sinasabing gentleman's agreement sa China ng dating administrasyon. Ito ay dahil pumapabor ito sa interes ng China. Former President, if there's such a thing really as a gentleman's agreement, fell to the Chinese flag.
yung mga tao nyo, ibibiwis ang buhay nila, papabayaan nyo ng yung comfort nila at welfare nila sa isang nabubulok na Second World War landing ship tank. Samantala, naniniwala naman ng isang analyst na hindi pambubuyo sa China ang isinagawang kauna-unahang Trilateral Leaders Summit sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Hindi po ito an arrangement to provoke the status quo. It is mainly to defend what is left of the status quo. And that's very much important. Given the turmoil that we are all facing today, it is very much important to maintain and secure this established order. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas lumapit sa isla ng Pag-asa ang naging pagpapatrolya ng China Coast Guard o CCG nitong mga nakarang araw. Dahil dito nababahala ang ilang mga residente na nakasaksi sa mga CCG vessel sa lugar. Ang detalye sa ulat ni Andy Pagayona. Nababahala na ngayon ang ilang mga residente sa Pag-asa Island sa Palawan dahil sa pagpapakita ng malapitan ng China Coast Guard o CCG sa kanilang isla. Sa video post ng isang netizen sa Pag-asa Island, kitang-kita ang paglapit ng isang China Coast Guard vessel sa lugar. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Kalayaan, hindi ito ang unang pagkakataon na nagpakita ang mga barko ng CCG, kundi maraming beses na. Actually po, maraming beses na po ito nangyari at sa matter of fact po, yung presensya ng ating Chinese Coast Guard sa isla ng Pag-asa na ay halos everyday na ho yan na nagiging parte ng buhay at saka maituturing po natin na natural na sa mga residente po natin sa Pag-asa. Ang kaibahan lamang umano ay mas malapit ito kumpara sa nakalipas na pag-iikot nito sa lugar. Mas malapit po naging yung pag-ikot ng Chinese Coast Guards po doon sa ating isla. So when I say malapit, ibig sabihin halos nasa bahura ho ng isla ng Pag-asa itong mga vessel po ng Chinese Coast Guards. Hindi rin makapalaot ng malayuan ang mga mangingisda sa kanilang lugar dahil na rin sa mga dambuhalang barko ng China. Ngunit ayon sa LGU, mayroon naman silang ibinibigay na suporta para sa kanilang mga residente. Samantala, isa naman si Tatay Ernesto sa nangingisda sa West Philippine Sea na nakaranas na madaanan ng malapitan ang warship ng China. Warship, yan. Minsan magdaan yan magabi. Makita man namin yung ilaw nilan. Yung nakapula. Kami rin, ilaw rin kami pula. Nadaan lang sila, lapit-lapit lang. Mga warship to Kwento nito, takot ang kanilang nararamdaman sa tuwing dadaanan sila ng warship ng China dahil baka banggain sila ng barko nito. Delikado talaga kay may baka bungguan ka ba? Ganun, baka bungguan ka magabi. Kakatakot din Dahil sa paulit-ulit na pagpapakita at pag-ikot ng mga dambuhalang barko ng China sa Pag-asa Island, ang tanong ng marami, hanggang kailan gagawin ito ng mga barko ng China Coast Guard? Mula dito sa Palawan, Andy Pagayona, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling tinutulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsusulong ng charter change o CHA ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa dating Pangulo, magdudulot lamang ito ng posibleng term extension ni Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa ulat ni Lalaine Moreno. Binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginagawang hakbang ng kasalukuyang administrasyon para mapabilis ang pagsusulong ng charter change o pagbabago sa konstitusyon. Sa isinagawang prayer rally kagabi April 14 sa Tagum City, Davao del Norte, sinabi ng dating Pangulo na ang pagbabago sa saligang batas ng Pilipinas ay konektado sa term extension ng President at Vice President.
Binasa pa at idiniin ni Duterte ang nakasulat sa Saligang Batas ng Pilipinas na 6 na taon lang ang panunungkulan ng Presidente at Vice-Presidente ng Pilipinas. Pagkatapos nito ay hindi na sila maaari pang magpa-re-elect o magpa-extend sa kaparehong posisyon. Kay tungod niingon ning konstitusyon, kani-kani konstitusyon nga akong igunitan, diin napili si Presidente Marcos pagka iyang presidente, diri siya nadaog aning present constitution nga 6 years lang talaga siya. Hasta si Inday, muna karon law ay kaayo mangyod nga kaning usa ka tawo, usa ka administrasyon maningkamot na pod usab sa konstitusyon para usbon tangtangon tong 6 ka tuig o guston dungagan kagidire 1 term 6 years only. Karon naghimo sila bag-ong konstitusyon mo nang gitawag og cha-cha, constitutional change. The president shall not be eligible for any re-election. No persons who has succeeded him as vice president and has served was such as more than 4 years. Muli ring pinaalalahanan ni Duterte si Marcos sa nangyari sa kanyang ama. Anya, dapat maging kontento na binigyan pa siya ng pagkakataon ng taong bayan na maging presidente. Mr. President, I hope that you'll be able to recall what happened to your father. See to it. Baka musunod kag sirte para sa imong amahan o imo ning pugson. So, ayaw mong sugot. Mura nang akong mensahe. Ayaw mong sugot, anak. Kay, nga naman, angayan bang si Marcos magpadugay? Angayan ba si Marcos o natagaan pa na itong termino? Unsa may rason, unsa may iyang abilidad, Mr. President, be happy and finish your term for 6 years. Makontento ka na dyan at binigyan ka ng panahon ng Panginoong Diyos na kapagsilbi sa ating bayan as President. Despite or in spite of the fact ng history ninyo, pagbaba ng tatay mo, hindi maganda. And yet, ang Pilipino, binigyan kayo ng pagkaintindi o gipasaylo. Ayon naman sa dating Pangulo, pwede naman nilang palitan ng konstitusyon pero epektibo na sa susunod na administrasyon. Samantala, libo-libo mga supporters ni dating Pangulong Duterte mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang dumalo sa isinagawang hakbang ng Maisog Prayer Rally sa Davao del Norte Sports Complex sa Tagum City kagabi. Dumalo rin sa rally sina Davao City Mayor Sebastian Bastet Duterte, dating House Speaker at ngayon Davao City 1st District Congressman Pantalon Alvarez, dating Presidential Spokesperson Harry Roque at former Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Binatikos ng mga ito ang umano'y hindi makatarungang 60-day suspension ni Davao del Norte Governor Edwin Jobahib na isa sa top-performing governor sa bansa noong nakaraang taon. Tutol din ng mga ito sa isinagawang People's Initiative na ang layon umano ay pahabain ng termino ni Pangulong Marcos. Posibleng pagkakaroon ng gyera laban sa China dahil sa issue ng West Philippine Sea at investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ng pamahalaan noong nakaraang administrasyon. Samantala, pinabulaan na naman ng 10th Infantry Division ang napaulat na pinull-out umano ang mga tropa ng militar na nakabantay sa Maisog Rally kagabi sa Tagum Sports Complex sa utos ni Presidential Assistant for Eastern Mindanao Leo Tereso Magno.
Sa inilabas na statement ni 10th Infantry Division Commander Major General Alan Hambala, desisyon niya na tanggalin ang tropa ng militar sa rally dahil tungkulin umano ng mga pulis na magpatupad ng seguridad sa lugar at hindi ang mga sundalo. Lalaine Morano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mga jeepney driver pumasada muna ngayong umaga bago sumama sa tigil pasada na ikinasa ng transport group na Piston at Manibela simula ngayong araw. Ilang pasahero naman ang maagang bumiyahe para hindi maabala sa pagpasok sa trabaho. Mula sa Commonwealth Avenue, may live report si Ryan Nakanlale. Ryan, good morning. Nagkakaroon na ba ng kakulangan ng pampasaherong jeep dyan sa Commonwealth? At sa ngayon, normal pa rin ang sitwasyon dito sa may Pilcoa sa bahagi ng Commonwealth dito sa Quezon City. At sa ngayon ay wala pa nararanasan na kakulangan sa mga pampasaherong jeep. Bumiyahe muna ngayong umaga ang ilang jeepney driver na lalakok sa sigil pasada ng grupong Piston at Manibela simula ngayong araw hanggang bukas. Ayon sa mga driver, bumiyahe muna sila para makakuha ng pambili ng pagkain ng pamilya. Pero mamayang mga alas 9 ng umaga ay hindi na raw muna sila papasada. Pero mas marami pa rin ang mga driver na hindi titigil sa kanilang pamamasada ngayong araw. Anila, nakakonsolidate na sila sa kooperatiba kaya hindi na sila lalahok. May ilan namang nahati ang kanilang kahit na nakakonsolidate na ay nag-aalinlangan pa rin nasasama o hindi sa 2 araw na transport strike. Anila, depende sa kanilang operator kung pasasamahin sila sa tigil pasada. May ilan na mga pasahero din na maagang bumiyahe dahil inaasahan nilang mahihirapan sila sa pagsakay ng jeep dahil sa kakulangan ng mga pampasaherong jeep. Pero sa ngayon, normal pa ang sitwasyon dito sa may Pilcoa. Ngayong umaga, inaasahan na magtitipon ang mga miyembro ng Manibela sa may bahagi ng UP dito sa may Quezon City. Magsasagawa sila ng transport caravan at didiretso sa Mendiola para sa kanilang protesta. Ayon sa MMDA, may sapat na bilang ng mga bus at bana para sa mga augmentation kung sakaling kakailanganin ang pampublikong sasakyan. Ang PNP nagpakalat na rin ng mga tauhan sa buong Maynila para mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang panghaharang sa mga driver na hindi lalahok sa tigil pasada. At siya muna ang latest mula dito sa may Commonwealth. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Ryan Nakalale, live mula sa Pilcoa, Commonwealth, Quezon City. Epektibo na ngayong araw ang panghuhuli sa mga electric bike at electric trike na dadaan sa major roads. Nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na maaaring mapatawan ng 2,500 pesos na multa o i-impound ang sasakyan na lalabag sa ban. Mula sa Pasig City, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez, live. JP, good morning. Celine, kanina iniikot natin yung kahabaan ng EDSA at ng Ortigas Avenue. Kasama yan dun sa listahan kung saan ipagbabawal nga yung mga e-trike at saka e-bike. Kanina wala naman tayo nakitang mga dumadaan na e-trike pa sa EDSA at saka sa Ortigas Avenue. At yung mga kalsada nga na yan na nabanggit natin kasama dun sa inilabas na listahan ng MMDA kung saan simula ngayong araw, April 15, ay ipagbabawal na yung simula na ng panguhuli sa mga light electric vehicles na dadaan sa major roads sa Metro Manila. Mapapatawan ng 2,500 pesos na multa ang mahuhuli kung meron siyang dalang driver's license at posible namang ma-impound ang sasakyan kapag walang dalang lisensya. Kasama rin sa pinagbabawalang dumaan sa major road ang tricycle, pushcarts, pedicabs at kuliglig. Inilabas ng MMDA sa kanilang official Facebook page ang listahan ng mga national road na bawal ang mga nabanggit na klase ng sasakyan. Kasama dyan yung mga radial roads sa Metro Manila, circumferential roads, Commonwealth Avenue, Elliptical Road at Mindanao Avenue. Kasama naman sa exception yung mga light e-vehicles na babaybay lamang sa mga bicycle lanes. Yan yung mga e-scooters at e-bikes na pedal-assisted
na sa bicycle lane lamang dadaan. Ang patakaran nga na ito ay ipinatutupad kasunod ng mga report ng paglabag sa batas trapiko ng mga e-bike at e-trike na maaaring magdulot ng mga aksidente. At Celine, ngayong umaga, after nitong flag raising ceremony dito sa opisina ng MMDA sa Pasig City, magkakaroon sila ng press conference para talakayin kung ano yung naging resulta nitong pagpapatupad sa pagban ng mga e-bike at e-trike sa unang araw ng pagpapatupad nito. At mamaya alamin natin kung ilan na yung mga nahuli at kung saang mga lugar yung pinakamaraming nahuli ng mga e-bike at e-trike na dumadaan sa mga major roads sa Metro Manila. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Celine. Maraming salamat, JP Nunez. Nagsasagawa na ng track removal at maglalagay ng fence riles ng Philippine National Railway sa Maynila. Ito ay matapos na pansamantalang itigil ang operasyon ng PNR sa Metro Manila. Matatandaang pansamantalang itinigil ang operasyon ng PNR sa Metro Manila upang bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway, subalit pangunahing problema ay kinakaharap ay ang ating mga kababayang informal settlers sa mga riles ng tren. Narito ang report ni Ryan Lacandale. Bawat maunlad na bansa ay mayroong maayos na train system. Batay sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, umaabot ng 4 hanggang 5.4 billion pesos ang nawawala sa Pilipinas kada araw dahil sa problema sa trapiko. Kaya naman kabi-kabila ang konstruksyon ng mga tren sa Kalakhang, Maynila hanggang sa mga kalapit na probinsya. Gaya ng expansion project ng LRT Line 1 and 2, MRT expansion, Metro Manila Subway at Philippine National Railway modernization. Nitong March 28 lamang, pansamantalang itinigil ang operasyon ng PNR sa Metro Manila para bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway mula Clark, Pampanga hanggang Laguna. Ngunit isa sa kinakaharap na problema ng PNR ang right-of-way dahil sa libu-libong pamilya ng mga informal settlers na nakatira malapit sa mga riles. Pero ang problema talaga nasa Metro Manila dahil nakita nyo naman, Metro Manila is siksikan. Wala tayong areas to move people outside. In fact, if we can just move the people outside of Metro Manila, it will be easier for us to construct, no? Kaya nga ho, kailangan kausapin isa-isa at kailangan bumaba ang mga kami at mga kasama namin sa gobyerno to talk to the people on the ground para iba-iba ang problema ng bawat lugar. Ayon sa PNR, isa sa susi sa problemang ito ang pakikipagtulungan ng mga local government unit na marisolba ang issue. Sa ngayon, nagsasagawa na ng tracking removal at paglalagay ng bakod sa riles ang PNR. Elevated na rin ang bagong riles ng tren na ilalagay. Nasa 60 bagong commuter train ang binili ng PNR sa Japan para sa proyektong ito. These are all state-of-the-art, modern, the most modern and sophisticated trains coming from Japan provided by Mitsubishi. Sa taong 2027, target na buksan ang unang bahagi nito mula Clark hanggang Valenzuela na nasa 50% ng tapos. At 2028 naman, target na matapos ang 147-kilometer railway mula Clark hanggang Laguna na kayang serbisyuhan ang nasa 800,000 katao kada araw. May bilis na 130 km per hour ang mga tren at may 35 station, pero ayon kay Macapagal, plano rin nila na maglagay ng point-to-point na biyahe mula Clark International Airport hanggang Naiya na tatakbo sa bilis na 160 km per hour. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakararanas ng light to moderate na daloy ng trapiko ang ilang kalsada sa Metro Manila sa mga oras na ito. Ipinatutupad naman ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang Expanded Number Coding Scheme sa gitna ng tigil pasada ngayong araw. Mula sa EDSA Cubao, may live report si Harry Ilagat. Harry, good morning. Anong oras magsisimulang bumigat ang traffic dyan?
Good morning, good morning, good morning, good morning, Celine. Good morning sa ating mga kasambahay. Kanina pa hanggang alas 6, nagsimula ang heavy traffic situation dito sa kabaan ng EDSA. At asahan pa magtatagal ito hanggang alas 10 ng umaga ngayong araw, Celine. Sa mga motoristang nabiyahe o pumabiyahe ngayong Monday morning, dagdagan pa ang pasensya dahil sa mga oras na ito ay light to heavy traffic na nadalo ng trapiko ang mararanasan sa ilang kalsada sa Metro Manila. Dito sa bahagi ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA sa Quezon City, sa Southern Lane, mula Muñoz hanggang Timog Avenue, Kamuning, Centris ay light to moderate pa ang traffic situation. Ngunit dito sa Cubao Southbound Lane, bumper to bumper na ang dalo ng sasakyan, lalo na kung dadaan sa may tunnel area. Ganon din ang dumadaan sa Service Road, Cubao Ibabaw, mabigat na din ang daloy ng trapiko. Mararanasan din ang heavy traffic hanggang sa area ng Santolan. Sa EDSA northbound naman, may traffic congestion lang approaching sa Santolan at North Avenue. Pero the rest ay magaan pa ang daloy ng sasakyan sa mga oras na ito. Samantala, Celine, ipinatutupad ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang Expanded Vehicular Volume Reduction Program o UVVRP o Number Coding Scheme sa Metro Manila. Ngayong araw, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at 5 p.m. hanggang 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes maliban tuwing holidays. Sa ilalim nito, bawal bumiyahe ang mga sasakyan sa lansangan ng Metro Manila batay sa huling license plate number. Ang mga plakang nagtatapos sa 1 and 2 ay sakop tuwing Lunes, 3 and 4 tuwing Martes, 5 and 6 tuwing Miyerkules, 7 and 8 tuwing Huwebes, at 0 naman tuwing Biyernes. Paalala pa rin sa ating mga kasambahay, Celine, na magbaon ng payong upang may pananggalang sa sobrang init ng araw. At syempre, magbaon din ng maraming tubig para iwas dehydration. Yan muna ang update. Balik sa'yo, Celine! Maraming salamat, Hari Ilagan, live mula sa Cubao, Quezon City. Nagpaalala ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa publiko tungkol sa kanilang Annual Income Tax Returns o ITRs. Maaari pang humabol ngayong araw ang ating mga kababayan na hindi pa nakakapag-file at nakapagbabayad ng kanilang income tax returns upang maiwasan ang penalties. Mula sa Makati City, may live report si Jed Neresina. Jed, good morning. Ano ba ang mga penalties na matatanggap ng mga hindi aabot sa deadline ngayong araw? Good morning, Kat. Ngayon nga ang huling araw ng filing at pagbabayad ng annual income tax return ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ang mga hindi aabot sa deadline ngayong araw ay magkakaroon ng penalty ayon sa BIR at ito ay ang surcharge, interest at compromise penalty. Ang surcharge ay 25% ay papataw sa tax due ng ITRs, kasunod ang interest na 12% per annum o 1% kada buwan na idadagdag. Kat lalong ang tataas ng interest rate na babayaran kung hindi agad masettle ang ITR sa pinakamaagang araw matapos ang deadline ngayong araw. Inaasahan naman ng BIR na makalikom ng mahigit 400 billion pesos ngayong buwan at binigyang diin na ang ITR filing ay hindi na i-extend matapos ang araw na ito, April 15. Nauna nang sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na ang tax campaign ng ahensya ay nagsimula noong Pebrero pa, kaya inaasahang sapat na ang panahon ng mga nagbabayad ng buwis para maihanda ang mga kailangan at maisettle na ang kanilang ITR. Sa mga habol nga ngayong araw, Kat, maaaring hindi pumila ng mahaba at bumiyahe pa dahil ang pagpa-file ay pwede nang gawin online sa pamamagitan ng eBIR form sa website ng BIR. Antayin lang ang confirmation at considered as filed na rin ito ayon sa BIR. Maging ang pagbabayad ay maaari na rin sa mga online paying platforms. Simula nga alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Kat, maaaring pumunta ang ating mga kababayan sa iba't ibang regional district offices ng BIR gaya dito sa Makati upang mano-manong makapag-file ng kanilang annual income tax return. Meron ding mga empleyado ng BIR na maaaring mag-assist sa ating mga kababayan upang maturuan sila kung paano mag-file online nang sa ganon sa susunod na
taon ay maaaring sila na mismo ang mag-file online at hindi na nila kailangan pumuntang physical dito sa mga regional district offices. At inaasahan mamayang alas 11 ng umaga ay makakausap natin si BIR Commissioner Romeo Lamagi Jr. upang malaman gaano na karami ang nakapag-settle o nakapagbayad na ng kanilang annual income tax return. Ayan muna ang live dito sa Makati. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jed Neresina, live mula sa Makati City. Magkakaroon ng voter registration ang Commission on Elections o COMELEC sa headquarters ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, partikular sa Camp Darapanan ngayong araw. Mula sa Cotabato City, may live report si Dante Amento. Dante, good morning. Ito ba ang unang beses na gagawin ito ng COMELEC? Good morning, Celine. Good morning, Kuya. Celine, ito nga yung kauna-unahang pagkakataon kung saan mismo ang headquarters at kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ay sasadyain ng Commission on Elections o COMELEC para makapagparehistro ang ating mga kababayan. Mamayang alas 8 ng umaga, inaasahang magsisimula ang satellite voter registration ng Commission on Elections o COMELEC sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa pagkakataong ito, Silin, ay partikular na sasadyain nga ng COMELEC sa pangunguna mismo ni Chairman George Erwin Garcia ang Moro Islamic Liberation Front o MILF headquarters sa Camp Darapanan sa Sultan Kudarat. Mayroon ding Registration Anywhere program. Ito yung bagong proyekto ng COMELEC na tinatawag na RAP na gagawin sa lugar kung saan ang ating mga kababayan kahit hindi naman kasapi ng MILF ay maaring magparehistro. Mamayang hapon naman na Silin ay magtutungo rin ang COMELEC sa Camp Abu Bakar na ngayon ay pinamumunuan na ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon sa COMELEC, ito nga ay makasaysayan dahil sa kauna-unahang pagkakataon nila ito gagawin. Mahalaga ito dahil magkakaroon din ang unang parliamentary elections dito sa BARM sa May 12, 2025 kasabayan ng national and local elections sa bansa. Una nang sinabi ng COMELEC na lahat ng mamamayan ay kailangan nilang mairehistro kahit saan pa man sila sa bansa bilang bahagi ng kanilang mandato. Sa tala ng COMELEC sa ngayon, nasa halos 2 milyon na ang mga bagong nagparehistro sa bansa para sa 2025 midterm elections. Samantala, Silin, ay matagumpay naman ang isinagawang plebisito dito sa BARM nitong nakaraang Sabado. Ang layon nitong plebisito ay lumikha ng 8 bagong bayan dito sa BARM, partikular dyan sa North Cotabato. Sa 89,000 na mga rehistradong botanteng inaasahang bumoto, 72,000 mahigit yung bumoto o mayroong 81.10% na voter turnout. To be exact, 72,358 ang bumoto ng yes, ibig sabihin panalo para ratipikahan yung panukala na bumuo ng panibagong bayan at 273 naman ang bumoto ng no, ibig sabihin talo ang no at tuloy yung pagbuo ng 8 bayan dito sa Bangsamoro Autonomous Region. Yan ang ating update mula dito sa Cotabato City. Balik sa iyo, Silin. Dante, hanggang kailan magsistay ang COMELEC dyan para gawin ang aktibidad na ito? Yes, Silin, ito ay 2 araw na activity. No? Ngayong araw, partikular dyan sa headquarters ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Camp Darapanan. Medyo mula dito sa aming kinaroroonan sa Cotabato City, nasa kalahating oras lamang ang ating biyahe, no, Silin. Pero yung kasunod naman bukas, yan ay sa Camp Abu Bakar. Alam naman ng ating mga kababayan ay ito ay stronghold ng Moro Islamic Liberation Front noong nakaraang mga 2000 kung saan nga nung panahon ng dating Pangulong Joseph Estrada ay nakuha ito ng militar itong Camp Abu Bakar. Bukas naman yan, Silin, at inaasahan natin buong araw yan mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. yung pagpaparehistro ng ating mga kababayan. So hindi lang naman yan miyembro ng MILF o Moro Islamic Liberation Front. Maaring yung ating mga kababayan na taga-ibang lugar ay maaring magparehistro doon dahil mayroong tinatawag
na registration anywhere. Ay gaya nga ng nabanggit natin kanina si Lino, mahalaga ito dahil sa 2025 ay magkakaroon ng kauna-unahang parliamentary election kung saan ang mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region ay pipili sila ng kanilang mga leader na uupo. Si Lino. Maraming salamat Dante Amento live mula sa Cotabato City. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na may sakay na 4 na Pilipinong tripulante ang container ship MSC Aris sa panibagong insidente ng hijacking sa karagatan. Agad na inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DMW na makipag-ugnayan sa pamilya ng 4 na tripulante at tiyakin ang tulong na ibibigay sa kanila ng pamahalaan. Nakikipag-ugnayan na rin ang DMW sa Department of Foreign Affairs, sa manning agency ng mga tripulante, sa ship manager at operator para tiyakin ang kaligtasan at kalayaan ng 4 na Pinoy. Nitong Sabado, inatake ng Iranian Islamic Revolution Guard ang Portuguese-flagged MSC Aris malapit sa Strait of Hormuz. Ang barko ay konektado sa Zodiac Maritime na sinasabing pag-aari ng Israeli billionaire Eyal Ofer. Naglunsad ang Iran ng daan-daang missiles at drones sa unang direktang pag-atake nito sa Israel. Tugon umano ito sa isang Israeli raid sa Iranian consulate sa Syria. 2 linggo na ang nakakaraan. Narito ang report ni Gerard Moral. Sa mahigit 6 na buwan ng mapangwasak na digmaan na kumitil sa buhay ng higit sa 33,000 na mga Palestinian, ang alitan sa pagitan ng Israel at Gaza ay mas lumala. Noong linggo, April 14, ipinahayag ng Israeli military na ang Iran ay naglunsad ng mahigit 300 killer drones, ballistic missiles, and cruise missiles, subalit 99% ay nahadlangan sa tulong ng France, United Kingdom at United States forces. Ang mga paglulunsad na sinabi ng hukbo na nagmula sa Iran, gayon din mula sa Iraq at Yemen, ay nagset ng mga siren sa pagsalakay sa himpapawid sa mga lungsod sa buong Israel, kabilang ang Tel Aviv na may narinig na mga pagsabog habang ang mga air defense ay humarang sa mga projectiles. Kinumpirma ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran ang pag-atake na nagsasabing inilunsad nito ang mga drone at missiles sa ilalim ng Operation True Promise bilang bahagi ng parusa para sa krimen ng Zionist entity na pag-target sa konsulado ng Iran sa Syria noong April 1. Pagkatapos ng missile at drone attack, ipinahayag ng misyon ng Iran sa United Nations na tapos na ang usapan, ngunit panatilihing mabigat ang Israel at handa na ipagtanggol ang sarili laban sa anumang potensyal na mga banta sa hinaharap. Nagbabala din ng United States na umalis sa samahan pero alam ng Israel na umaasa dito ang kanyang mga kaalyado para sa suporta. Kinundina ng US, UK, France, Mexico, Denmark, Norway, Czech Republic ang Iran's missile and drone assault habang ang Egypt at Saudi Arabia ay nanawagan ng pagpipigil. Tiniyak ni US President Joe Biden ang commitment ng Washington sa seguridad ng Israel. Ipinahayag naman ng mga analyst ang pag-atake ng Iran sa Israel bilang mabuti na nakalibrate upang maiwasan ang dagdag na pagdami. Gerard Moral, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakipagpulong si US President Joe Biden sa mga kapwa G7 leaders nitong linggo kaugnay ng urgent diplomatic response sa pag-atake ng Iran sa Israel. Ito ay sa gitna ng pagpapadala ng drones ng Iran sa Israel noong Sabado. May live report si Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Sinabi ni European Council President Charles Michel, nagkaisa ang grupo sa pagkondena sa ginawa ng Iran. Itutuon nila ang kanilang paggawa para sa de-escalation at immediate ceasefire upang matuldukan ang krisis sa Gaza. Idiniin ng Administrasyong Biden ang non-military response sa nakaraang drone at missile attack ng Iran sa pakikipag-usap ni President Biden kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu noong Sabado, hindi sasali ang Estados Unidos sa operasyong opensiba laban sa Iran.
Hinimok naman ni Senate Majority Leader Chuck Schumer ang mababang kapulungan na ipasa ang bipartisan national security aid package para sa Israel, lalo na't umatake na ang Iran. Sinabi naman ni House Speaker Mike Johnson na pagsisikap pa nilang ipasa ang package at pag-uusapan ang detalye nito ngayong linggo. Hiniling naman ng North Atlantic Treaty Organization or NATO sa Iran na magpigil ito sa pag-atake sa Israel. Kinukundina din nila ang pagpapadala nito ng drone sa Israel ayon kay NATO spokesperson Farah Daklalan. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Panalo ang BFP Lady Firefighter sa kauna-unahang pagkakataon kontra Judiciary Justice Server sa pagpapatuloy ng UNTV Volleyball League Season 2 na ginanap sa Paco Arena, Manila kahapon. Narito ang report ni Hari Ilagan. In the meantime, we'll take a quick break and come back with more action because UVL right here on UNTV. Nakuha ng BFP Lady Firefighters ang kauna-unahang panalo nito sa preliminary round ng UNTV Volleyball League Season 2 kahapon sa Paco Arena, Manila. Ito ay matapos magpaulan ng 12 atake at 2 service ace ni Gang Abellana kontra Judiciary Justice Servers. Pasok na sa win column ang Lady Firefighters na may 1 win at 3 losses sa 3-1 set na nagtapos sa score na 25-20, 25-23, 25-23. Best player of the game si Gang Abellana. Nasa pang-5 spot naman sa standing at Justice Servers na may 2 win, 3 losses. Talagang pinagtuunan namin ng pansin yung floor defense nila. Floor defense, pati ang blockings nila. And then, yung kumpiyansa nila, talagang kailangan namin, yun talagang tinutukan namin, binoost talaga namin yung moral nila. Defense is the best offense. So, kailangan namin i-polish pa kasi hindi naman perfect na talagang may room pa naman talaga for improvement. So, talagang ayun, papolish pa namin yung blockings. And then the floor defense, pati coverage, ayun. Yung composure, nasira as early as first set, nasira yun dahil doon sa mga ano na yun. Kasi kung maganda yung galawan, lumalaban until the last minute. We'll work on that kind of scenarios and situations na talagang they try to focus on it. Medyo nawala eh. So, siguro, yun yung isa sa focus namin sa training na no matter what kind of calls, they can still stick on their focus. Sa second game, binomba ng AFP Lady Gunner ang SSS Pension Protectors sa 3 magkakasunod na set na nagtapos sa score na 25-14, 30-28 at 25-11. Napiling best player of the game si May Madulid na nakapagtala ng 11 atake, 2 blocks at 1 service ace. Nangunguna pa rin sa standing ang Lady Gunner na may 4 win at 1 loss. Pang-7 naman sa standing ang Pension Protectors na may 1 win at 3 losses. Like yung sinasabi sa mga player namin na once na ganyan laro, dikdikan yung laro, kailangan synchronize dapat yung galaw. Then nakuha namin siguro, gumalaw sila ng maayos, kung anong pinagpa-practice namin, lumabas naman. Then sa supporter rin siguro ng mga coaching staff na lagi ko na sinasabi na lahat ng discard dapat gawin. Tapos siguro, yun, nanalo kami dahil sa magandang ginagalaw nila. I think kailangan mag-focus kami sa depensa dead block. Napag-usapan lang namin yung mga dapat namin na i-improve sa mga susunod na games pa namin. At yun, yung mga nakita namin na mga kakulangan sa nangyaring laro namin against AFP. At yun, hopefully makabawi kami by next game. Knowing AFP malakas talaga, nagkulang lang sa siguro sa tapang yung mga players namin ng SSS. Nagawin lang yung mga yung mga ginagawa namin sa ensayo, yung mga bawat
lesson na inaaral namin, yung mga kasi mga pagkakamali na nakikita namin, ayun yung mga inaaral namin eh. Sa third game, panalo ang PNP Patrollers sa tatlong sunod-sunod na set kontra Senate Lady Defenders sa score na 21-25, 20-25 at 13-25. Sa ngayon ay nasa third spot na ang Lady Patrollers na may 3 win, 1 loss. Habang pang-apat naman sa team standing ang Lady Defenders na may 3 win, 2 losses. Buong araw kami nag-ensayo, umaga hapon, pinaghandaan namin talaga sila. Kasi nga last year sila yung nakalaban namin sa top 4, sila nakalaglag sa amin. So pinaghandaan namin na babawi kami sa kanila. Tuloy-tuloy lang kami sa pag-ensayo. Yung mga game plan namin na ano namin para ma-perfect. Kulang kami sa communication. So yun po yung naging ano namin, pagkukulang. Try namin na i-enjoy yung game kasi may mga last minute changes kami, kulang kami ng isang play. Hindi naman dahil doon, parang yung iba yung na-practice namin sa versus doon sa naging game namin. So siguro yun yung magiging adjustment namin. Samantala, abangan sa susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity. Sa darating na April 18, 2024, Huwebes sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang Comelec Suffragettes versus Judiciary Justice Servers sa first game, alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng paghaharap ng DFA emissaries at PNP Lady Patrollers alas 2 ng hapon. Habang VFP Lady Firefighters kontra Senate Lady Defenders ang maglalaban sa Game 3 alas 4 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Proverbs chapter 11 verse 28 na nagsasabi, He that trusteth in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. Siyang tumitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal, ngunit ang matuwid ay mamumukadkad na parang sariwang dahon. Happy viewing po ulit sa lahat na nakatuning sa ating programa ngayong Monday morning. At para sa mga kababayan nating nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Sa mga kasambahay nating motorista na nag-aabang ng update sa presyo ng mga produktong petrolyo, not so good news po dahil muling magpapatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Batay sa pagtaya ng oil industry players, tataas ng 80 sentimos hanggang piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Samantala ay inaasahan namang madaragdagan ng 20 hanggang 40 sentimos ang kada litro ng gasolina. Habang ang presyo naman ng kerosene ay posibleng tumaas ng 70 hanggang 90 sentimos kada litro. Kaya magpa-full tank na po kayo ngayong araw bago pa ipatupad ang oil price hike bukas. That's right! Ito na nga, Oh my kaya nakatakot God, natin. Oil Ilang linggo na yung sunod-sunod gasolina, na. puro pagtaas. Kasi kahit pa paano last week, di ba, medyo bumaba naman yung diesel. Pero yung gasolina, ilang linggo nang sunod-sunod yung pagtaas talaga. Ramdam na namin ang ano niyan, yung presyo ng gasolina, yung pagtaas niyan. Laki na nang nakakalta sa budget. At anong update lang sa mga kasambahay natin kasi nga syempre mataas naman yung presyo ng gasolina, baka naman naisip nila ang alternative na magko-commute na lang. Abiso sa mga mga commuters natin na may mga lugar na magsasagawa ng ngayon ng transport strike sa mga jeepney. Kaya kung sakali na yung mga jeepneys yung mga inaasahan natin mode of transportation kasi minsan talaga yun na mura kaysa mag-UP ka, 'di ba? Yung jeep talaga mas mura. Kaya may mga strike pong mangyayari ngayong araw. Hanggang bukas yata yung transport strike. Although may mga iba na
pumasada pa rin nung kayo ng umaga. Hindi ko lang alam kung hanggang anong oras, pero baka magka-problema tayo sa mga errands natin ngayong araw. No? Advisory lang po sa inyo. Sa mga wala namang gagawin sa labas kasi nga sobrang init din naman. Huwag na rin po kayong lumabas, no? Sa bahay na lang po kayo. Total, yung iba nga, di ba, mga ibang mga schools, no? Especially sa public schools, walang pasok muna. Ayan. Pero ito, good news naman po mula sa Pasig City Local Government. Simula po ngayong araw, April 15 hanggang sa May 15, 2024, isasagawa po ang Pasig Bakuna Bata ang Bida Supplemental Immunization Activity. Kaya po sa mga nanay at tatay, pabakunahan na po ang anak na may edad 6 weeks to 23 months old para po yan sa routine at catch-up vaccines. At 24 to 59 months old naman po para po sa supplemental o karagdagang bakuna laban sa polio. Makipag-ugnayan lamang po sa inyong health center para po sa schedule ng house-to-house vaccination sa inyong lugar. Huwag din po ang kalimutang ihanda ang baby book or vaccination record ng mga chikiting para po sa mabilis na proseso. Kung kayo naman po ay nasa trabaho, maaari pong mag-iwan ng authorization letter sa guardian o tagapangalaga ng inyong mga anak. Tandaan po, ang bakuna ang pinakamabisang paraan para po makaiwas sa vaccine-preventable diseases katulad po ng pertussis, measles at polio. Kaya po samantalahin na po ninyo ang pagkakataong ito at pabakunahan na po ang inyong mga anak. Yan o, maganda po yan kasi house-to-house vaccination, di ba? So, dumibisita yung ating mga healthcare providers sa inyong mga bahay. At saka, yun nga, dun sa mga nanay na nag-iisip na interesado naman sa pagpapabakuna ng kanilang mga anak, go na po kayo dyan. Ito, meron din dagdag na abiso para naman sa mga taga-Pasig pa rin, para sa mga kabataang Pasigenyo. Dahil binuksan na po muli simula ngayong araw ang aplikasyon para sa Special Program for Employment of Students o SPES para sa mga out-of-school youth na 15 to 30 years old. Abangan lamang sa Pasig City Public Information Office Facebook page ang ipopost na online registration form link na bubuksan mamayang 1:00 po yan hanggang 3:00 ng hapon. Mayroon pong 500 slots na ilalaan para sa round ng SPES out-of-school youth. Paalala lamang po, ang first 500 applicants na makakapagpa-register online ay dadaan pa sa screening at evaluation. Ang mga makakapasa lamang sa screening at evaluation ang kokontakin ng Pasig City Public Employment Service Office. Kung may ilan sa mga ito ang di makapasa, ay saka i-assess ang mga huling nagrehistro para mabuo ang 500 slots na nakalaan para rito. Para sa round ng SPES-OSY na ito, kinakailangan pong mag-report ng mga makukuhang SPES interns sa loob ng 20 days o 20 araw sa Pasig City Hall mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 5 p.m. liban na lang po kung holiday. Para sa iba pang impormasyon, i-check lamang ang Pasig PIO official Facebook page. Ang ganda nitong SPES kasi binibigyan ng pagkakataon yung mga students o kaya yung mga nasa out-of-school youth na makapagtrabaho lalo na nitong mga summer break para makapag-enroll sila dito ng darating na pasukan. 2 buwan din to. Tsaka alam ko proyekto to ng DOLE na 60% dito sasagutin halimbawa kung mag-a-apply ka sa isang public or private na business, and then yung the rest na 40% DOLE na ang magbibigay, sasagot nung para mabayaran itong mga estudyante na magtatrabaho. Napakagandang proyekto lalo na kung gusto mo pa ulit mag-aral kaso wala kang pang-tuition, pwede mong pagtrabahuhan dun sa 2 buwan na summer vacation. Tama. Para sa mga kabataan natin. Ito naman, mahalagang anunsyo naman po mula sa pamahalaang lungsod ng Mandaluyong. Sisimula na po ngayong araw, April 15 hanggang April 23. Araw po yan ng Martes ang pamamahagi ng social pension sa mga kwalipikadong senior citizens sa lungsod. Ito po ay gaganapin sa Mandaluyong City Hall Atrium Executive Building. At para po mapanatili ang kaayusan, merong itinakdang petsa at oras sa bawat barangay kung kailan lamang maaaring kunin ang inyong pong social pension. Para po makita kung kailan ang schedule ng inyong barangay, i-check lamang po ang post sa Mandaluyong PIO official Facebook page. Para po sa iba pang impormasyon at katanungan, maaaring tumawag sa Office for Senior Citizens Affairs sa numerong 8363-8741. Yan, para po sa mga senior citizens natin,
dito sa Mandaluyong na qualified po for this social pension. At check din po natin ang schedule sa Facebook page ng Mandaluyong Public Information Office dahil may certain na oras lamang po na nakaschedule para po sa mga senior citizens natin dyan. Alright, this April naman po ipinagdiriwang natin ang Filipino Food Month. At kaugnay po niyan, magsasagawa po ng activity ang Quezon City Tourism Department na may temang Once Upon a Farm and Agritourism Tour. Kung saan po bibisitahin ng isa sa mga urban farms sa lungsod, ang New Greenland Farm sa Barangay Bagong, Silangan. Kaya po iniimbitahan sa darating po na April 30 ang mga sumusunod na negosyo mula sa Quezon City. Vegan or vegetarian restaurants and shops, hotel and resto outlets, at mga university po na may kursong culinary, HRM, nutrition at tourism. Para po sa iba pang detalye ng Once Upon a Farm and Agritourism Tour, maaari pong tumawag sa 8988-4242 local 8843 o kaya po mag-email sa qctd@quezoncity.gov.ph. Siguro kahit hindi parang kasama ka sa school na naka-register sa like ongoing yung enrollment mo or nakapasok ka sa pag-aaral ng culinary ganyan or yung mga binanggit natin kanina, pwede sana pumunta. Kasi parang interested din akong pumunta. Tsaka ang ganda yan, sa barangay kasi namin yung New Greenland Farm. Tapos nung nagsisimula ito, ang isa sa mga sponsor tumutulong dyan, MCGI Bread. Oo, ang laki niyan kasi nag-start yan nung pandemic na yung mga tao, di ba, nagtatanim, naging plantito at plantita. So nakita ng QC government yung napakalaking lupa doon pwedeng taniman. Humingi rin sila ng tulong sa MCGI. Tapos tayo yung halos nagpasimula noon, tinuruan natin yung mga nandun na maging farmers. Tapos yun na yung pinagkakabuhayan nila doon sa New Greenland. Nagsimula yan. Magaganon, 2020 or 2021. Ganyan. Hindi ko makalain na mayroong urban farm tayo. Oo, tapos kumukuha doon parang linggo-linggo ang QC government. Tapos yung mga gulay na nakukuha nila, pinang-feeding nila. Nakakatuwa na pati dito nakakatulong yung MCGI. Ang galing. Ngayon mga kasambahay, magbalik tanaw naman tayo sa ating kasaysayan. Isa sa hindi makalilimutan na maritime tragedies sa kasaysayan ay ang paglubog ng Titanic. Bagamat tinuturing ito noon na most luxurious cruise liner at gumagamit ng state-of-the-art technology, hindi pa rin ito nakarating sa nakatakdang destinasyon matapos lumubog sa isang bahagi ng North Atlantic Ocean. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. April 15, 1912. Sa araw na ito ay lumubog sa isang bahagi ng North Atlantic Ocean ang Titanic na ikinasawi ng nasa 1,500 pasahero at tripulante nito. March 31, 1909, nang simulang buuin ng shipbuilding company na Harland & Wolff ang Royal Mail Ship Titanic sa Belfast, Ireland. Ang Titanic ay mayroong 16 na watertight compartment upang mapanatili itong nakalutang sakaling mapinsala. Dahil sa disenyong ito ay pinaniniwalaan na ang nooy technologically advanced passenger liner ay unsinkable o hindi mapalulubog. Ito ay nakumpleto noong March 31, 1912 at ang kabuang halaga na naging konstruksyon nito ay nasa $7.2 milyong. Nagsimulang lumayag ang Titanic noong April 10, 1912 mula sa Southampton, England patungong New York City sa Estados Unidos. Nalula ng nasa 2,200 tao. Ngunit maghahating gabi ng April 14, 1912 ay bumangga ang Titanic sa isang iceberg na may layong 740 kilometro sa Newfoundland, Canada. Napinsala ang mga watertight compartment nito at napilitang humingi ng tulong sa ibang naglalayag ang kapitan ng British luxury cruise liner na si Edward Smith. Pasado 2:00 ng madaling araw ay nahati ang luxury ship na pag-aari ng White Star Line at lumubog kasama ang mga pasaherong hindi nakaalis dahil sa kakulangan ng mga lifeboat. Tinatayag na sa 1,500 tao ang nalunod at nasawi sa trahedya na isa sa pinakamalubha sa kasaysayan ng paglalayag. Malungkot yung nangyari dito. Pero kasi sobrang hype kasi ito no? Yung Titanic, sobrang laki nung sa kanya, yung expectations dun sa barko na to. Kasi talagang yung engineer ng Titanic, sinasabi talaga na unsinkable ship siya. Yun ang sinasabi niya na hindi mapapalubog yan, na ganun ka grande yung barko na yun, na
to the point na nung mga na ini-interview yung mga taong yung survivors ng Titanic. May mga investigators na hindi naniniwala sa kanila na sinasabi kasi nila, 'di ba, ang nangyari sa Titanic, yung umangat siya, parang upright siya bago lumubog, tapos nahati siya sa gitna. Noong una kasi wala pa naman tayo ng technology na para masisid yung yung wreckage, 'di ba? Ngayon parang late lang naman natin nakita talaga yung proof na talagang nahati siya. Pero nung una, ayaw maniwala sa kanila na nahati sa gitna. Parang ayaw paniwala kung paano yung accounts ng mga tao na nakakita. Kasi nga yung perception nila sa Titanic na parang napakatibay, na parang hindi pa rin sila makapaniwala kahit na sinasabi ng mga survivors yung experience nila. Ganun yung nangyari before. Kaya nakakatakot din talaga na isipin mo nandun ka dun kasi kulang nga yung lifeboats, 'di ba? Na may mga may mga naiwan dun sa barko na kasi wala nang available na lifeboats. Na hinihintay nila talaga na kumbaga, 'di ba, nabiyak sa gitna. Hinihintay nila bago lumubog yung barko kasi nga pagka tumalon ka na maaga, mas mahihigop ka. Kapag hindi ka naman tumalon, baka mahilahin ka pa ilalim. So parang kapag ikaw yung nandun sa ganung situation, parang ang hirap na kailangan talaga quick thinking ka talaga dun sa mga ganung klaseng situation. Kasi naging papaya rin sila, naging parang complacent din. Kasi ang kaya pala na dalhin ng Titanic din ng mga boats sa 64, pero dinala lang nila 20. 'Di ba? Tapos nung time daw na 'yon, nung time na nire-rescue na yung mga tao, hindi pa nila na-maximize yung dami ng tao dun sa boat. So, sa sobrang panic nung iba, iwan na yan, parang ganun. Hindi na nila na-maximize, hindi na sila nakapaglagay pa ng mas maraming tao. Imagine, ang mga nakasakay dito, nasa 2,223. Tapos ang nabuhay lang, nasa 700, nasa ganun. Tapos 1,500 ang namatay. Ganun sobrang dami. Sabi nga nila, nakakalahati man lang daw sana yun. Kung yung mga lifeboats nalagyan talaga ng mga tao na kumbaga kung ano yung kaya niya, hindi daw kasi ganun yung nangyari dahil nga nagpanic na yung mga tao. Kasi nga, di ba, tungkol pa rin to sa lifeboats tayo Kasi isa talagang reason talaga yun kung ba't ang dami namatay. Kasi, di ba, sabi mo originally 64. Tapos kinalahati nila yon. So, mga nasa around 30, ganyan. Tapos binawasan nila 20. Ang reason nila kasi, ayaw nilang maklutter yung deck kasi mahaharangan daw yung view ng mga first class passengers. So, parang nang dahil lang sa aesthetic purposes, binawasan nila yung para dun sa emergency na mga lifeboats. Kaya parang sabi ko kulang sa parang sila, anticipate na dahil nga unsinkable, parang masyado silang naging kampante nga and complacent na walang mangyayaring katulad na ganyan. Tsaka kung naparod yung movie na Titanic, totoo pala yung eksena doon na yung mga musikero na tumutugtog habang lumulubog. Totoo pala yun na ang nag-lead nun si Wallace Hartley, siya yung leader ng banda na ang goal talaga nila is pakalmahin lang yung mga passengers na habang lumulubog yung barko. Pero yun nga, sinasabi na hanggang sa mag-sink, tumutugtog pa rin yung banda. Kaya akala ko dati parang lang siya, part lang ng movie. Pero totoo pala, true to life. Yun, sige. Ay, nung ating Today in History na pag-usapan natin yung Titanic. Pero this time naman, may tanong naman ako sa inyo. Madali ba kayong magtiwala naman sa kapwa? May tiwala ako sa'yo. Yan ang gusto ko sa'yo. Dito kasi sa ating tampok nating storya ngayong umaga, nahirapan si Julia na magkaroon ng kaibigan sa bagong nilipatan na paaralan. Kaya naman agad na gumaan ang loob niya sa kanilang assistant teacher na nagpakita ng kabutihan sa kanya. Pero ano kaya ang ibubunga ng pagtitiwala niya rito? Panoorin natin dito sa ating Kristiyano drama. Hi, my name is Julia. I used to live in the United Kingdom until my parents decided to move. And now, we're here in Texas. Moving wasn't always easy. Julia, I watched the news about North Carolina. Some school employee abducted a 9-year-old child. Please be careful out there, anak. Don't trust so easily, okay? Come on, Mom! Stop treating me like a 9-year-old! Remember, I'm turning 13 next year!
I didn't have any friends at school. I was a loner. Although, kids did in fact approach me, just to bully me though. It was hard, but I managed to cope up with school. You may wonder, how? I met her. Our teacher's assistant. Her name was also Julia. So pretty, so kind, so caring. She made me smile. She made me feel accepted. She made me feel secure. Class, it's time to break for lunch. But before you go, let me remind you of this stranger danger. If a person approaches you and you do not know the person, do not be friends with him. Do not walk alone. You walk with your friends. Is that clear? Okay, so I'll see you at 1 o'clock. Miss Julia would bring me different gifts every month. She gave me flowers to celebrate our first meeting. Keychains, notebook, highlighters, all sorts of nice things. Towards the end of the year, she started bringing me snacks. How nice of her, right? It's Julia, right? Hi, my name's Sophia and this is my little sister Daniela. We are fairly new to the school and arrived at the same time as you did. We're just worried about you. You're close to the teacher's assistant at school, right? It's kind of suspicious that she gives you food when it's part of the school rules not to share food, remember? That's a basic rule and she should know that. This morning, I saw her put some kind of powder in a box, just like in the movie I watched. Just be careful, that's all. See you around. I don't even know who these kids are. Who cares about what they think? No one. Absolutely no one. All I know is that I love everything Miss Julia gives me. This last box was the most unforgettable gift she ever gave me. I was so hungry that I almost finished the whole box. She remained quiet. I assumed she was driving me home, somewhere safe. Not a word came out from her mouth. I thought, maybe she was just feeling nervous about what had happened to me. Maybe that's why she remained silent throughout the ride. I had trust in her. We just kept walking. Her hand was holding my arm very tight. I felt very safe and warm, but I started to feel a bit scared. I was so confused.
was missing? But I was with Miss Julia. She took care of me. I started to put 2 and 2 together. I couldn't believe it. The person that I thought would keep me safe, the person who seemed to do good things, suddenly turned out to be pure evil. Thank you. You were last seen wearing the same clothes as you're wearing now. It's a good thing these people around you have spotted you and identified you as a missing person. But did you know that 2022, in Texas alone, more than 24,000 children were reported missing. And as the years go by, this number grows. I should have listened to my mom, teacher, and schoolmates. I should have known better. I should have been careful. I should have noticed the warning signs. Thank God you're safe now. The way of a fool is right in his own eyes, but a wise man listens to advice. I hope this story can instill a lesson for all of us. Let's be smart. Let's be vigilant. Some people will try to gain our trust for the wrong reasons. Some people try to act like they care for us, but in reality, they don't. Don't get me wrong. I still have trust in people. I just have to examine everything carefully and hang on to what is good. Once again, my name is Julia. Stay safe, everyone. But examine everything carefully and hang on to what is good. Avoid every kind of evil. 1 Thessalonians 5:21-22. The way of a fool is right in his own eyes, but a wise man listens to advice. Proverbs 12:15. Sinasabi sa atin na okay lang naman magtiwala sa mga tao, pero maging vigilant din tayo. Alamin din natin kung sino yung mga taong pagtitiwalaan natin. Kasi kapag may tiwala tayo sa tao, kumbaga minsan nandun yung confidence na wala naman siyang gagawing masama sa akin. Pero tinuturo sa atin dito sa Kristiyano Drama na kilalanan natin ng mabuti. At saka maging huwag tayong magbibigay kagad ng tiwala natin. Kasi pwedeng, kumbaga maraming outcomes na pwedeng hindi magandang mangyari. Tsaka yung makikinig din tayo sa payo ng iba. Maging open tayo sa mga advice ng mga tao. Kaya yun yung magandang message na gustong ibigay sa atin ng Kristiyano Drama natin ngayong umaga. Kumbaga sa lahat ng gagawin natin, maging matalino rin tayo, di ba? Nag-iisip talaga tayo. Kasi yung pag-iisip ng mga ganun, pag-iingat mo sa sarili mo, mabuting gawa din yan, mabuting bagay din yan na dapat marunong din tayong gawin. Alam natin kung paano natin gagawin. And speaking of paggawa ng mabuti, marami kasing paraan para makagawa tayo ng mabuti, di ba? Sa sarili at sa ating kapwa lalo na. Gaya na lang ng pagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom na nagagawa naman natin sa awa tulong ng Panginoon. Kasi di ba kung titingnan, simpleng bagay yan eh. Simpleng bagay man yan, subalit malaki ang ginhawa naman para sa isang nangangailangan. Estou recebendo aqui uma merendinha todo de terça a quinta. Os irmãos estão agradando os pessoal que passa aqui, abençoando por Deus. E Deus está ajudando as pessoas que estão carentes, as pessoas que necessitadas. Um pão, uma merendinha já é tudo para ele. Muito obrigado pela essa congregação.
Mesmo fazendo chuva, fazendo sol, vocês estão sempre presentes aqui, colaborando, cedendo esse café maravilhoso. Que Deus continue honrando vocês, abençoando vocês, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe seu dia, seu ministério e todos os irmãozinhos aí que estão colaborando. Obrigado. Eu gosto muito da boa ação, também do amor que vocês têm ao próximo, mas se dedicar também com a gente que está morando na rua. E tem gente que tem casa também, mas vem também por causa da situação. Mas o alimento, ele é bom, mas o alimento espiritual, mas que a igreja de vocês fazem, é muito importante, porque além do alimento de doação, mais alimento, mas o alimento maior mesmo que Deus nos deu e deu para vocês cuidar da gente, é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que as pessoas elas estão vivendo hoje para transmitir ações boas, né? Sentimentos bons, para uma evolução pessoal e evolução de quem está ao nosso redor, né? Eu estou recebendo aqui uma merendinha todo de terça a quinta. Os irmãos estão agradando os pessoal que passa aqui, abençoando por Deus, e Deus está ajudando as pessoas que estão carentes, as pessoas que necessitadas. Um pão, uma merendinha já é tudo para ele. Sim, a gente, com muita alegria, a gente levanta muito cedo, a gente prepara o café da manhã, né? E a gente faz tudo com muita alegria, muita dedicação. Então temos que se organizar, tem uma pré-organização, comprar os ingredientes, fazer o café. Mas isso é muito gratificante, eu estou muito lisonjeada em fazer parte desse projeto, graças a Deus. Acho muito importante esse projeto de vocês. Graças a Deus, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Salamat sa Diyos, diba? Sa mundo natin ngayon na laganap ang kasamaan, ang sarap makita na ang MCGI nakakapagpuro, nakapagbigay ng pag-asa sa mga tao, na kapag nakita sila na, ay hindi, kahit nalaganap ang kasamaan sa mundo, may mga mabubuting tao pa rin talaga. Maraming mabubuting tao na pwedeng makita ang mga tao na makapagbigay sa kanila ng pag-asa na hindi pa huli ang lahat, na may Diyos talaga, na kung may nararamdaman ka sa mga oras ng kagipitan, laging nandiyan. Sa pamamagitan ng MCGI din, di ba? Na nakikita nila na itong mga taong ito, hindi man sila mayayamang lahat, pero nakakagawa sila ng mga kawang-gawa na makakatulong sa mga kapwa-tao natin na nangangailangan ito. Minsan sinasabi nila, simpleng almusal lang, tinapay lang, kape, pero hindi natin alam, maraming mga kababayan tayo, maraming mga tao na kahit simpleng pandesal, wala silang pambili, di ba? At nakakatuwa kasi nakakapagbigay tayo ng ganung tulong sa kanila, maliit man kung titignan, pero sa mga kapuspalad, napakalaking bagay. Sa atin nga sa MCGI Clinic, meron akong mga na-interview noon ng mga lola na kasi pangatlong beses na raw silang nakabalik doon sa atin sa MCGI Clinic. Tapos sabi nila, kukuha daw sila ng maintenance. Sabi ko, tinanong ko, magkano po yung nagagastos nyo kapag po sa labas kayo bibili ng pang-maintenance nyo? Sabi niya, 1,000, mahigit. Tapos sabi ko, tapos ang binibigay pala natin sa kanila, good for 1 month. Kaya sabi ko, ang laki pala nung kaalawanan na nabibigay natin sa mga kababayan natin dahil dun sa mga mabuting gawa na natutunan natin sa Biblia. Kaya salamat sa Diyos sa bawat pagkakataon na nakakagawa tayo ng mabuti sa kapwa. Ayan. At syempre, no, kung meron tayong mga ganitong kwento na nakaka-inspire, dito naman tayo sa mga kwentong gusto nating gumala din. No? Ayan. Alam niyo ba, mga kasangbahay, kung nasan ang tinaguriang middle of the world city? Yan ay matatagpuan sa Quito, Ecuador, na isa sa pinaka-popular na tourist attraction. Kaya samahan niyo po kaming pasyalan ang kalagitnaan ng mundo dito sa trip ko to. Magandang araw mga ka-trip!
Andito tayo ngayon sa La Mitad del Mundo sa bansang Ecuador. At ipapasyal namin kayo sa mga makikita dito sa magandang tourist attraction na ito. Tara! Ang middle of the world city o Ciudad Mitad del Mundo sa wikang Kastila ay isa sa mga dinadayong tourist attraction sa Ecuador dahil ito ay located sa Earth's equator. Ito ay matatagpuan 26 km sa hilaga ng capital city ng Quito. Actually, ito ay hindi talaga isang city, kundi isang museum park. Dito po tayo ngayon sa ticket booth ng La Mitad del Mundo at para makakuha tayo ng ticket, ang halaga ng ticket para sa mga adults ay $5. Yung naman pong mga bata o yung mga edad na 6 to 12 years old ay $2.50 at para naman sa mga senior citizen ay $2.50 rin. So discounted rate din po sila. Pila tayo para pili tayo ng ticket at makapasok tayo sa loob. Maraming paraan para makapunta sa tourist spot na ito mula sa capital city ng Quito. Pwede kang mag-rent ng sasakyan, sumakay ng Uber o taxi, sumakay sa public bus, o ang mas popular ay sumama sa group tours. Itong linyang ito ang naghahati sa mundo. Dito sa side na ito, ang Northern Hemisphere. At pagtalon sa kabila, ang Southern Hemisphere naman. Kaya tinatawag itong La Mitad del Mundo. May ibang entry para makapasok sa monument. Kaya maaaring piliin ng mga turista na bisitahin lamang ang parke na hindi kasama ang monumento. Pero ang suggestion ko ay bisitahin nyo pareho dahil magandang view ng park mula sa monument. Hi, I'm Ellie. I'm from China, and it's our first time to come to the Ecuador. And I think it reminds me a lot about Puerto Rico. I found the architecture really attractive, and we climbed here up to the top, which is so pretty because you have the mountain at the back, where you also have some cute little towns at the bottom. So they kind of create a layers and showing you amazing views of the Quito. It's our first day and also our first scenic views in Ecuador in the middle of the world. So it's very unique. It's a place that you can't find a similar thing in any other place in the world. I really love how the city Quito, their buildings are built on the mountains or built by the mountains. Really love the city Quito. It's our first day, yeah. Maraming activities ang pwedeng magawa sa middle of the earth city. Halimbawa, sa site ay makakahanap ka rin ng planetarium, isang miniature na modelo ng capital city ng Quito, mga restaurant, at mga tindahan na nagbebenta ng mga local na handmade crafts. Sa weekends, ang Central Plaza ay nag-host ng masasayang musical at cultural events para sa mga turista. Ang monumentong ito ang kinikilala na Center of the Earth o La Mitad del Mundo. Famous landmark dito sa Quito, Ecuador, pinupuntahan ng maraming mga turista, pero ayon sa mga siyentipiko, ang talagang Center of the Earth ay nandoon sa Monte Catiquilla sa kabilang bahagi. Kaya samahan niyo ako at tumalon tayo papunta roon! Kamakailan ay natuklasan ng mga siyentipiko na ang monumento sa Ecuador ay hindi talagang eksakto sa zero latitude dahil ang measuring techniques na ginagamit noong araw
ay hindi kasing accurate sa ginagamit natin sa ngayon. It's actually a few hundred feet away o mga 2-minute drive from here. But still, this is a very interesting tourist attraction na magandang isama sa bucket list mo. Yan po ang ating episode ngayon mga katrip. Sa trip ko to, sana nagustuhan ninyo ang ating experience sa gitna ng mundo. Hanggang sa muli! Adios! Ganito rin yung mga social media worthy na mga posts pag nag-travel ka. Kasi interesting di ba? Meron kang picture doon sa southern tsaka northern hemisphere. Ang cute lang kasi. Saka yung mga bansa na tatalon ka lang sa ibang bansa na, di ba? Ang cool. Sana ma-experience natin yan. Soon. From there, sige, ngayon naman, greetings naman na tayo. No? Let's give our shoutouts na. Good morning po sa Miranda Resurrection family and sa Victorina family. And good morning po kaya sa pamangkin kong si Goku. Good morning. Hindi na kaya yung ang hirap pag may kaibigang naka-earphone. Nabigla. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka everyday with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. And also, thank you to Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. Kung gusto mo ng buhok na natural ang ganda, sa Natural One Salon ka na. Check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms or at www.naturalonesalon.com for a branch near you. Natural One ang #1. Thank you rin sa Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout, Ibardolaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!